초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Chapter 2. Walang imik si Ryan habang nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Tyron. Pakiramdam niya, lumiliit ang sasakyan. She could feel Tyron's presence. She could hear him breathing. She could also feel him glancing at her from time to time. Aware siya sa presence nito na hindi iyon normal. At hindi nakakatulong ang pabango nito na para inaakit siyang lumapit dito at amuyin iyon. It looked like Tyron wanted to break the awkward silence between them, so he opened the radio. Selena Gomez song, The Heart Wants What It Wants, blasted on the radio. Napangiwi siya sa kanta. Ano ba naman yan? She likes Selena but this song of her really annoyed her. Parang masasabi mo na tanga ito. Siguro nga ganon ang pag-ibig at deep down inside her, natatakot siya na mangyari sa kanya yon, na kahit nasasaktan na, nagmamahal pa rin at nagtanga-tangahan na lang. So, hanggang kailan kayo rito sa bahay? Anang boses ni Tyron na para bang hindi ito sang-ayon na makasama siya sa isang bubong. Binalingan niya ang binata, saka ibinalik ang atensyon sa harap. Maayos niyang narinig ang tanong nito kahit pa maingay ang radyo. 3 weeks? A month? Hindi ko alam. Sagot niya, sabay kibit balikat. He clicked his tongue. Bakit mo hindi alam? Dapat alam mo, kasama ka sa nagbabakasyon, di ba? Tumaas ang isang sulok niya. She felt insulted. Parang ayaw sila nitong patirahan sa bahay nito. Kung ayaw mong tumira kami sa bahay mo, just say so. Hindi naman namin ipipilit ang mga sarili namin. We can live in a hotel if that will make you sleep better at night. Puno ng sarkasmo ang boses niya. You're my present's visitor. His voice was flat. It does not matter if we are or we are not. Maaring sabi niya. Period. But you are. Pamimilit nito. Nagpakwala siya ng isang mahabang buntong hininga. Fine. We are. Happy? Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang makipagdiskusyon tungkol sa mga walang kwentang bagay. At bakit ba nito pinipilit na bisita sila samantalang halata naman sa mga tanong nito na ayaw silang patirahin sa bahay nito. Paki naman niya kung ayaw nito. Hindi naman yata siya mamamatay kung hindi ito pumayag. I'm just stating the fact. Anito. You are my parents' visitor. Pinukol niya ito namang samang tingin. You are a jerk. Alam mo ba yun? Halatang nagulat ito na tinawag niyang itong jerk. Wala pa ritong narinig na tumawag na ganon. I'm not a jerk, he replied grimly. She chuckled nonchalantly. Ano hindi? Pinamamukha mo sa akin na hindi ka sang-ayon sa pagtira namin sa bahay niyo. That's okay, wala akong pakialam kung ayaw mo. But if you say me in an unpleasant big visitor in your house, then that's how you see me, Mom, too. So yeah, you're an asshole for rubbing it in my face that we are not welcome. How rude can you be? Napipilan ito at humigpit ang pagkakahawak sa manabela. Hindi yan ang ibig sabihin. Whatever. Makipag-usap ka sa hangin. Pagtataray. Inihilig niya ang ulo sa gilid ng bintana at tumingin sa labas ng sasakyan. Ang aga-aga binubreset at naiirita na siya. Ano ba ang problema nito sa kanya? Sa pagkakaalam niya, may kapatid din ito. Hindi rin ba ito sang-ayon na manatili sila sa bahay ng mga ito?
not, baka umuwi siya sa Canada at kahit walang pahintulot ng mami niya, pero wala rin naman siyang gagawin sa Canada dahil on leave siya at ang kaibigan niyang si Mel ay kasama ang pamilya nitong nagbakasyon sa Santorini. I'm sorry, Ryan. Anong boses ni Tyrone? He sounded guilty. It was rude of me. Her heart flipped. The way he say her name, it sounded like he just sung for a favorite song. Damn it. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Kailangan pa siya na naapektuhan ng ganito sa isang lalaki. This was weird. She was being weird. Humugot siya ng isang malalim na hininga para pakalmahin ang pusong. Parang nakikipagkarerahan, for Christ's sake. Nakikilala pa lang niya ito. Pakialam naman niya rito. Mananahimik na lang siya. Aalis din naman siya after New Year. How's your flight? Nakakapagod ba? Tanong ni Tyrone. Pinagwalang bahala niya. Come on, Ryan. Kausapin mo naman ako. I already said, I'm sorry. Anito nang hindi siya nagsasalita. Nananatili siyang walang imik. Hindi niya maintindihan kung bakit apektado ito sa pananahimik niya. Kung makapagtanong ka naman, parang hindi ka rin apektado sa kanya. Napabundong hininga siya. Yeah, they just met and she would not deny the fact that she's found him handsome, but that was all there was. Kahit pa nga parang nagpapakor ang puso niya kapag tumitingin siya sa mukha nito at sa tuwing malapit ito sa kanya. Hindi pa rin iyon sapat para maapektuhan siya rito. Dapat hindi siya magpapaapekto rito. Baka nanenervyos lang siya. Ryan, please, kausapin mo naman ako. She sighed and glanced at Tyrone. Bakit ba? Huwag mo akong kausapin na para bang close tayo because we are not. Nagpapasalamat siya nang tumigil ang sasakyan nito at nakita niyang tumigil din ang sasakyan ni Tito Tem na nasa harapan nila at lumabas ang mga ito sa sasakyan. Mabilis nilang binuksan ang passenger side door at lumabas. Huminga siya ng malalim at tinapik-tapik ang dibdib niya kung nasaan ang puso niya. Para siyang nakawala sa halwa. Shit. Bakit pa niya ito nararamdaman? Narinig niyang bumukas ang driver's side door at tumingin siya roon. Palabas ng sasakyan si Tyrone at tumuon ang mga mata nito sa kanya. He then put sunglasses on and he smiled at her. Her heart flipped at that. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at pakiramdam niya ay kinapos siya ng hininga at bumalik sa pakikikarerahan ang puso niya. Ryan, halika na. Tawag sa kanya ng mami niya na naglakad patungo sa kung saan. Nandiyan na, tugon niya. Tatakbo sana siya patungo sa mami niya nang may pumigil sa braso niya. Kaagad niyang naramdaman ang kakaibang daloy ng kuryente sa braso niya. Alam kaagad niyang si Tyrone ang may-ari ng kamay na iyon. His hand on her shoulder was warm that feel nice. Tyrone feel nice? Ano bang nangyari sa kanya? Palihim niyang ipinilig ang ulo at tumingin na kay Tyrone. Bakit mo ako pinipigilan? Don't run. Madulas ang sahig, baka madapa ka. Ani ni Tyrone. Pasimple niyang inagaw ang braso niya na hawak nito nang maramdaman parang mas lumala pa ang kuryenteng dumaloy sa braso niya. Kapag kuwan ay walang imik siyang naglakad patungo sa direksyon na tinatahak ng ina niya at nila Tita Marian. Umakto siyang parang walang pakialam habang naglalakad, pero ang totoo, ramdam na ramdam niya ang presensya ni Tyrone sa tabi niya. Hindi nakakatulong ang paminsang-minsang pagdidikit ng braso nito sa braso niya. Pasimple siyang lumayo rito
at kinuha ang cellphone sa bag at naglaro ng Candy Crush. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang boses ni Tyrone. Anong level ka na? Nanigas siya at napatigil sa paglalakad nang ma-realize na nasa likod niya si Tyrone. His face must had been close to her because he could feel his breath fanning her face, making the hair on her neck rose up. Napalunok siya nang maramdaman niyang parang nanginginig ang tuhod niya. Kaya naman, bago pa siya bumagsak sa sahig, malalaki ang hakbang na pumasok siya sa early bird breakfast na nakita niyang pinasukan nila ni Tita Marian kasama ang ina niya. Shit, ano ba nangyari sa kanya? This is not normal. Walang imik si Rain habang nakaupo at hinihintay na iserve ang in-order nila. Gusto niya makipag-usap o kaya naman may magtaas ng tingin pero hindi niya magawa. She could feel Tyrone's eyes staring at her. Kung nakatingin ito ay parang sinusuri ang buo niyang pagkatao at nagre-react ang puso niya. Sa talang buhay niya, hindi pa niya naranasan kapusin ng hininga nang dahil sa isang lalaki. Mas lalong hindi ang pagbilis ng tibok ng puso niya. She never experienced it with a man before. Kaya naman naguguluhan siya kung bakit nararamdaman niya iyon kay Tyrone. Ngayon, she just met him. Hindi niya alam kung bakit titig na titig ito sa kanya. Wala namang dumi sa mukha niya. Wala rin naman siyang ginagawa rito. Hay nako. Naman, ano ba ang problema ng lalaking to sa kanya? May trabaho ka ba ngayon, Ryan? Mabilis siya nag-angat ng tingin sa nagtanong ng ama ni Tyrone na si Tito Tem. Yes po, magalang niyang sagot. Actually, kagagraduate ko lang sa kursong journalism 6 months ago. And now I'm journalist in State Trend Magazine. State Trend Magazine? Agad ni Tito Ten, parang nagulat ito. Yes po, magalang yung sagot. Wow! Tito Tim explained in amazement. That's a very big company in the US. You must be very brilliant to be one of their journalists. And at a young age too. Hindi ba 21 ka lang ngayon? Opo. Matipid siyang ngumiti. Hindi naman po ako brilliant. Nagkataon na siguro na naayon ang requirements nila sa skills ko. Ako iha, don't be little yourself. Magaling ka kaya nakapasok ka sa kumpanya na yon. Wika naman ni Tita Marian na nakangiti. Nung uminti na lang siya at hindi nang nagsalita pang muli. Wala sa sariling napatingin siya sa gawin ni Tyrone at nagtama ang mga mata nila. She wanted to look away. She wanted to drag her eyes away from him but she couldn't. Pinilit ibaba ang tingin pero dumako ang mga mata niya sa mga labi nito. Doon naman siya napatitig. His lips were rubicund and there was a feeling inside her that wanted to kiss those ruddy lips of his. Nakita niyang tumaas ang gilid ng labi ni Tyrone nang mapansing nakatingin siya sa mga labi nito. Kapag kuwan ay kininditan siya. Heat exploded on his face. She was pretty sure that she was blushing profusely. Mabilis siyang nagbaba ng tingin sa plato na may 3 pancake at may 3 strawberry sa gilid at may 2 maliit na lalagyan ng honey at chocolate syrup. Hindi niya namalayang dumating na pala ang mga order nila. Nararamdaman niyang nakatitig pa rin sa kanya si Tyrone habang kumakain siya. Sobrang nangliliit siya sa ginawa nito. Hindi niya magawang i-enjoy ang pancake na in-order niya. Hindi niya malunok ang kinakain dahil naiilang talaga siya. It annoyed her. Fuck it. Sino ba ang lalaking ito para mailang siya ng ganito? Nag-angat siya ng tingin at matapang na sinalubong ang titig nito. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagbaba ng tingin.
Pagkalipas ng ilang segundo, pagtitig nila, tinaasan niya ito ng kilay at tumalim ang mga mata niya. Tyron chuckled and then he looked down on his plate. I won. Puno ng pagmamalaki na aniya sa sarili. Ibinalik niya ang atensyon sa pagkain. Ryan felt happy that she won their staring contest. Akala siguro nito magpapatalo siya. Take that, jerk. Pagkatapos nilang mag-agahan, nag-aya mag-shopping si Tita Marian at Tito Tim. Kung siya ang tatanungin, ayaw niya mag-shopping. Gusto niyang ipahinga ang katawan at matulog, pero kailangan niya makisama. Medyo pagod na ako, wika ng kanyang mami na ipinagdasalamat niya. 18 hours kaming nakaupo sa eroplano, medyo masakit ang likod, dagdag pa nito. Tumingin sa kanya si Tito Tem. Ikaw, Ryan, napagod ka ba sa biyahe? Tumango siya. Kenda, I just want to lie in bed and sleep. She answered honestly. There was no point to lying. Alam niyang halata ang pagod sa mukha niya. Kumapit si Tita Marian sa braso ng mami niya at naglambing. Grace, pwede mo mamaya na kayo magpahinga? Mag-shopping muna tayo. Nakakamiss mag-shopping kasama ka. Tumingin ito sa mami niya at pinalibot ang mga mukha. Please, Grace. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo, ang hilig natin mag-shopping? Dito sa Pilipinas, lumaki ang ina niya. Nag-migrate ito kasama ang lolo at lola niya noong 4th year high school ito. At sa Canada na ang mga ito tumira. Doon ito ipinanganak at doon din lumaki. Never pa siyang nakaapak sa Pilipinas ngayon pa lang, pero magaling siyang magsalita ng Tagalog dahil sa bahay nila sa Canada, Tagalog ang lengguwahe na ginagamit nila. Her mother smiled softly at Tita Marian. Oo, naalala ko. Nagpakwala ito ng isang buntong hininga at malapad na ngumiti. Sige na nga, mag-shopping na tayo. Tita Marian giggled. Yes, come on. I'm so excited. Her mother giggled excitedly. Let's go. Bumaling ito sa kanya. Come on, Ryan. Sasama ka sa amin, mag-shopping tayo. Pagod na ako, mami. Aniya na hindi itinago ang pagod na nararamdaman. Lumambit sa kanya si Tita Marian at hinaplos ang pisngi niya. Oh, I'm sorry, Ryan. Okay lang naman kung hindi ka sasama sa amin. Halatang pagod na pagod ka. Dumako ang tingin nito kay Tyron. Huwag ka nang sumama sa amin. Samahan mo si Ryan sa kondo mo. She needed to rest. Susunod na lang kami mamaya. Nanlaki ang mga mata niya. Anong kondo? Tyron's kondo? What the hell? No, please. Say no, Tyron. Sige, ani Tyron. Aalma sana siya pero tumalikod na si Tita Marian at naglakad palayo sa kanila ni Tyron kasama ang mami nito. Pati na rin si Tito Tem na tinapik ang balikat ng binata bago umalis. Napakurap-kurap siya sa pagpapalayong bolto ng mga ito. How unlucky can I get? Narinig niyang napabuntong hininga si Tyron na ikinairita niya. Kailan ba nito bumubuntong hininga ng ganoon? Para sa kanya, sinyalis ito na ayaw siya nitong makasama. Kung tutuusin, mas gugustuhin pa niya matulog sa kali kaysa matulog sa kondo kasama ito dahil sa mga kakaibang niyang nararamdaman kapag kasama niya ito. Pero syempre, kailangan niya makisama, kaya nilingon niya ang binata. Lead the way, anya na walang emosyon ang boses. Tumingin ito sa mukha niya na para bang may mali doon bago nagsalita. Come on. Nauna na itong naglakad sa kanya. Mabilis siyang sumunod dito at siniguro niyang may distansya ang katawan nila ng ilang pulgada. Hindi niya gusto ang pakiramdam kapag nagdidikit ang balat nila. Nang makarating sila sa lobby ng kondo nito, igineya siya ng binata patungo sa elevator. Habang hinihintay iyon ng bumukas, humarap sa kanya si Tyron.
Okay lang sa'yo na makasama ko sa kondo? We will be alone there. Wika nito na ikinakunot ng loob. Why won't it be okay? Hindi ka naman siguro nangangain ng tao. May naglalarong ngiti sa mga labi nito. I don't. She pressed her lips together. Okay. Nagpasalamat si Ryan na bumukas ang elevator dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-iwas ng tingin, pero sa kasamaang palad walang laman ang elevator. Mabilis siyang pumasok sa loob at hinintay na makapasok si Tyrone. When Tyrone entered the elevator, he pressed the 4th floor. Habang pataas ang elevator, nakatalikod sa kanya si Tyrone. Hindi ito lumingon para alamin kung ayos lang ba siya at bakit naman siya hindi magiging maayos. Gaga, gusto mo lang lingunin kanya para makita ang gwapong mukha niya. Anya ng isip, bahagi ng isip niya. Ipiniling niya ang ulo at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Don't do that. Biglang basag ni Tyrone sa katahimikan. Napatitig siya sa likod nito. Ha? Humarap ito sa kanya. Don't sigh nor give out a deep breath. Kanina po ba yan ginagawa mula pa sa airport? Kapag nasa harap ka ng iba, ngumiti ka, mas bagay sa iyo yun. Nagsalubong ang kilay niya. Pati ba naman yun? Pinapakialaman mo? I sigh because I want to. That's how I let out my stress. It's irritating. Pagdidiin ito. No, it's not. Tumalim ang mga mata niya. I'm just sighing. Don't you know that it gives people a different connotation? Umiling-iling ito na para bang isang krimen ang pagbuntong hininga niya. Kapag bumuntong hininga ka, you're give off a bad vibe. Isipin ng ibang tao na ayaw mo silang makasama. Paki ko naman sa naisip nila. As long as I sighing can't damage other people physically, it's okay too. But it can damage the personal mentality. Naningkit ang mga mata niya sa inis. Ano bang problema mo? Pati ba naman ang pagbuntong hininga ko issue sa'yo? Hindi ito nakasagot dahil bumukas na ang elevator. Nauna na siyang lumabas at hinintay ito. Nang lumabas ito sa elevator, naglakad ito sa pinakamalapit na pintuan at binuksan iyon gamit ang keycard. Then he mentioned his hand on her to enter. Pasimple niya itong inirapan at pumasok sa loob ng kondo.